Masok na at tayo'y magsimula na sa ating munting gawain sa araw na ito. Praise the Lord. Ako'y babati sa inyo ng isang magandang umaga sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Tayo ba ay handa nang magpuri sa Panginoon sa umagang ito? Hallelujah. Alam ko na ang bawat isa ay pumarito upang magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Habang hinihintay pa natin ang ating mga kapatid, napakaraming marahil nasa traffic sila sa tuwina. Ating aawitin yung nagsasabing come and dine habang inantay natin ating mga kapatiran. Praise God. At aking pinaghahanda ang ating kapatid, Brother Anel, para sa pambungad na panalangin mamaya. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I-appreciate po natin ang kanyang biyaya sa atin sa umagang ito. Ito ay pribilehiyo na makapagpuri tayo. Amen. Praise God. Come and dine, the master called. Come and dine. You meet such Jesus people all the time. He who freed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call it now. Come and dine. The disciples came to learn the sovereign Christ's command. Master called today, come and dine. They on their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the master called. Come and dine. You meet with Jesus people all the time. He who freed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call it now. Come and dine. Come and dine, the master calleth. Come and dine. Tayo po ay tumayo. You may present Jesus table all the time. He who freed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now. Come and dine. Soon the Lamb is bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble be. Oh, it will be a glorious sight. All the saints and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the master called. Come and dine. You meet at Jesus' table all the time. He who freed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now. Come and dine. To the hungry. To the hungry calleth now.
now. Come and dine to the hungry. Hungry calleth now. Come and dine. Hallelujah. Sino bang nagugutom? Hallelujah sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Changing dimension. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nawa, takabagan tayo, tulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Na makapasok tayo ron sa dimension na yon. Hallelujah. Sabi nga ng pastor nung nakaraan na kinakailan parang bata na walang ibang inaasahan. Hallelujah. Ang sabi ng propeta, anumang kalagayan ng bata ron. Hallelujah. Kahit man napakalaking turbulence ang kanyang dinadanas, pero matatag siya. Dahil ang kapitan, hallelujah, ng aeroplano na yon ang kanyang tatay. Hallelujah. Ang ating chief captain, walang iba kundi si Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. I look over the land and see, wondering the prophecy of things that are to be, and how they pertain to me. I see the junction of time wherein himself again, but I by vision of the world I see. Ashes in every turn, he'll never forsake his own. Before the first bound fall, we'll be gone to the other dimension, traveling faster than the speed of light. the same way Those angels came that day, quicker than you can blink your eyes. Changing dimensions, changing dimensions, changing dimensions. Praise God. We are waiting at the gate. Our flight is about to leave. Sino bang naniniwala? We passed Praise through God. all the checkpoints, through all All security. Our pilot is King Theophany Jesus. On the wings of an eagle lead us. The token is on display. On Our way is just before the fire falls. He deliver our soul from this world to the other dimension, traveling faster than the speed of light. The same way those angels came that day, quicker than you can blink your eyes. Changing dimensions, changing dimensions, changing dimensions. To the other dimension, traveling faster than the speed of light. The same way those angels came that day, quicker than you could blink your eyes. You're changing dimensions, changing dimensions, changing dimensions. We are waiting. We are waiting at the gate. Our flight is about to leave. We passed through all the checkpoints, Through all security, our pilot is King Theophany Jesus. On the wings of an eagle lead us. The token is on display. We can now be on our way.
just before the fire falls, He deliver our soul from this world to the other dimension, traveling faster than the speed of light. The same way the angels came that day, quicker than you could blink your eyes. Changing dimension, changing dimension, changing dimension. Hallelujah. Oh, hallelujah. Palapakan natin siya. Purihin natin siya. Hallelujah. Oh, God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Brother Arnel, please. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Praise God, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Lord, salamat Panginoon Ama sa umagang ito, Lord. Sa biyaya mo, Panginoon, O God, na kami, Lord, nagkaroon ng kalakasan, Panginoon. Kami, Panginoon, O God, na maraming pagkukulang sa iyo, Lord, sa mga nagdaang araw, Lord. O God, sa biyaya mo, Lord, kami nakaparito, Lord, nakapasok, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. And Lord, tulungan mo kami, Ama, iyong paglahuin, Lord, ang lahat ng mga agam-agam sa aming mga puso, Lord. Lahat ng mga alalahanin, O God. Lord, lahat ng mga bagay, O God, mga issues ng buhay, Lord, na nasa aming mga puso, Lord, ay iyong linisin, Panginoon. At kami, Lord, makaabot, Panginoon, Ama, doon sa trono ng iyong awa, Panginoon, Lord. At Lord God, magpahayag ka sa amin, Ama. Tulungan mo kami, Lord, mangusap ka sa amin. Hugasan mo, Lord, ang aming mga kahinaan at mga kasalanan sa iyong harapan, Lord, dahil yan ang pangako mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, ay hugasan mo kami, Panginoon. At Lord, tulungan mo kami, Ama. Ibagsak mo sa amin, Lord, ang mana, Lord God, na walang sukat paglagyan, Lord, upang mapuno, Lord, ang sukat, O God, ng aming pagnanasa sa pagkain ng iyong salita, Lord. Father, tulungan mo kami, Ama. May you help all the people, Lord God, Ama, mga tatayo sa pulpitong ito, Lord. O God, ang Sunday School, lalo ang pangaral ng Word of God, Panginoon, ang mga aawit, Panginoon. And Lord, put us in the right atmosphere, Lord. Tulungan mo kami. Ilayo mo kami sa anumang distraction, Lord God, Ama, sa lugar na ito, Lord Jesus. Panginoon, ingatan mo ang iyong mga kapatid na walang mangyaring masama sa kasadaan, Lord. And Father, Lord God, kung meron man kami makuhang kapurihan, Lord God, Ama, kaluwalhatian, Lord, aming binabalik ito sa iyo, Lord. At ikaw, Lord, ang maluwalhati sa buong araw na ito, Lord, sa aming buhay, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, we pray. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Huwag nating tipirin ang ating palakpak. Hallelujah. Hallelujah. Huwag nating tipirin ang ating mga papuri at papasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Ito'y pribileyo natin. Hallelujah. Nawala tayo. May mga tao nasa hospital. Hallelujah. Hindi na makapalakpak ang kanilang mga kamay. Hindi na makapagsambit na papuri ang kanilang mga labi. Hallelujah. What a privilege para sa atin. Amen. Hallelujah. Kung in-inspire ka ni Lord sa umagang ito, hallelujah, kung sumayaw ka, hallelujah, ibigay mo ang the best para kay Lord. Hallelujah. Dahil ang bugas, hindi natin alam. Hallelujah, ang kahapon ay istorya na lang yun, history na lang yun. Ang ngayon, ang dapat nating, hallelujah, mabigyan ng importansya sa ating mga buhay. Hallelujah. Habang inanda, ang awiting nagsasabi ng kick him down. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tayo ba'y nag-enjoy na magpuri sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Ating i-express sa Kanya. Hallelujah sa umagang ito. Praise God. Rise and shine, King Theophany has come. Let's hold to His unchanging hand. Praise the Lord, praise His name, and be garrisoned by prayer. To let the tempest Take your confidence, or in your heart put fear. Don't
brother, to hate that's your brother, that's the root of bitterness. We got to walk in that way of holiness, of holiness. Kick him down, kick him down, have the devil on the run. A son of God must not be trodden down, so kick that mamba down, kick him down, kick him down, have the devil on the run. A son of God must not be trodden down, so kick that mamba down. Cover your face with reverence and humility. Let's go into action with God-given ability. Praise God. Though they may be sometimes mean. Praise God. See, but every day to have that token on display. And a type of love, so follow that. Yes, Lord. That's no white dove. That's no white dove. Kick him down. Kick him down. Have the devil on the run. A son of God must not be trodden down, so kick that mamba down. Kick him down, yes, glory! Down. Have the devil on the run. A son of God must not be trodden down, so kick that mamba down. Yes, Lord. Conquered by tradition, in this day we stand. Like Joshua and Caleb, we are going to take that land. But brother, won't be easy. It's not a flowery bed of ease. Yes, Lord. Remember that old devil we bring on that terrible squeeze. Don't let it have you blue, wondering what you're going to do. For we're on that 7 feet, so we'll just be. We'll just be. We'll just be. Kick him down, kick him down. What the devil on the run. A son of God must not be trodden down, so kick that mamba down. Kick him down, kick him down. Have the devil on the run. A son of God must not be trodden down, so kick that mamba down. Kick him down, kick him down. Have the devil on the run. A son of God must not be trodden down, so kick that mamba down. A son of God must not be trodden down, so kick that mamba down. Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Praise God! I'll pay the price. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Oh, Jesus! Hallelujah. We talk about heaven. Yes, Lord. Sambahin natin ang Panginoon. Sing about Tiffany, how we want to change dimensions. Lord, how we long for our new body. The
But there's a price that I I must must pay. The cost is neither riches nor gold. All I have is my life that I want you to hold. I give my life. Yes, Lord. Ito ang buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Oh God, just to be close to you. Lord, let me die full surrender. I'm laying it all on the altar, just to be more like you. I will. Pay Yes, the Lord. price. Yes, Lord. Sweet Sweet Holy Holy Spirit, Spirit, come now and fill me. Yes, Lord. and take away everything That you that know would would hinder me. Yes, Lord. And though many times I'm weak in my body, and I suffer so much pain, All I want is to be completely sold out to you. I give my life. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, God. Just to be close to you. Lord, let me die. Full surrender. I lay it all on the altar, just to be more like you. I'll pay the price. And we know that in there's a victory. And it will be worth it all when we stand in glory. So Lord, take all of me. I give my life. Yes, Lord. Hallelujah. Oh God, just to be close to you. Lord, let me die. Full surrender. I lay it all on the altar, just to be more like you. I'll pay the price. Minsan pa, I give my life. Hallelujah, Lord. Itaas natin ating mga kamay sa Kanya. Iway natin sa Kanya. Hallelujah. Nawa ang ating mga buhay umagang ito ay maging mainam na sa muse sa Kanya. Hallelujah. Oh God. Oh Jesus. Full surrender. I lay it all on the altar, just to be more like you. I'll pay the price. Minsan pa, I give my life. I'll give my life. I'll pay the price, just to be close to you. Lord, let me die. Full surrender. I lay it all on the altar, just to be more like you. I'll pay the price, just to be more like you. I'll pay the price. Hallelujah! Palakpakan natin siya. Hallelujah! Oh, purihin ka, Panginoon. Sambahin ang katastasan mong pangalan. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Brother Micah, hallelujah.
Praise God. I'll give my life. I'll pay the price. Yes, Lord. Just to be close to you. Lord, let me die. Full surrender. I lay it all on the altar. Just to be more like you. Hallelujah. I'll pay the price just to be more like you, just to be more like you. I'll pay the price. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Glory be to God. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for that revelation. Thank you for your word. Thank you for your presence, Lord. Thank you for making your word real to us, Lord. Hallelujah. We're laying all on the altar, Lord, just to be more like you, Lord. We will pay the price, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, God, glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory be to God. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, God, pinaalam mo sa amin, Panginoon, ang iyong dakilang, Lord, dakilang mensahe sa uling panahon na ito, Panginoon. Lord, ang iyong mga hiwaga, Panginoon, ay hindi na nagiging hiwaga sa iyong mga anak, Panginoon, dahil ito'y ipinahayag mo na sa kanila, Panginoon. Ito'y ginagawa mong totoo sa amin, Panginoon. Ito'y pinalalakaran mo sa amin, Panginoon. Ito'y pinahahayag mo sa puso ng bawat isa. Oh God, at ito'y nagiging buhay namin, Panginoon. At Lord, doon na kami namubuhay doon sa salita mong yun, Panginoon. At doon kami nakatingin, Panginoon, kung saan mo kami tinawag. Oh, ikaw ang naglayon sa lahat ng bagay, Panginoon, sa aming buhay. Bakit pa kami magpaplano ng aming sariling plano, Panginoon, nang malayo sa iyong kalooban, Panginoon? Hindi ba't marapat, Panginoon, na ilay namin ang lahat, Panginoon, sa iyong altar, Panginoon, sa iyong harapan, sa iyong, Lord, sa iyong mga paanan, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na may likha sa amin. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang naglayon sa lahat ng bagay. O ikaw ang pumili sa amin. Ikaw ang tumawag sa amin. Ikaw ang nagtakda sa amin. Ikaw nagpaging dapat sa amin. At ikaw, Panginoon, ang magluluwalhati sa amin hanggang sa pagpapalit ng aming katawan. Oh God, we're just thank you, Lord. We're just thankful, Lord, for your messages. We're just thankful, Lord, for your word, Lord, for revealing it to us, for making it real to us, Lord. Oh God, help us, Lord, to walk by faith and not by sight, Lord. Help us to walk in your word, Lord. Sa tuwina, sa bawat sandali, sa bawat oras, sa bawat, Lord, minuto ng aming buhay, ay lakaran namin ang realidad, ang katotohanan na kung sino kami, Panginoon, at kung saan mo kami tinawag. Hindi na kami mag-aksaya ng mga panahon namin at ng aming lakas sa mga bagay na mundong ito. Because, Lord, you said in your word that seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, Lord, shall be added unto us, Lord. Unahin ka lamang po namin, Panginoon. Oh God, ikaw ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, may kontrol ng lahat ng bagay. Oh, hindi ba't sinabi mo na subukin niyo ko kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit? Oh, masyado kami nagtitiwala sa aming sarili. Masyado kami nagtitiwala sa aming sarili mga diskarte, sariling kakayanan. Pero Lord, pag wala na lahat yon, Panginoon, ang aming sariling kakayanan at ginawa na naming lahat, Panginoon, doon ka nakakapangusap sa amin. Oh God, thank you, Father. May you make us worthy once again, our hearts, Lord, our spirit, our mind, our soul. Linisin mo po, hugasan mo po ng iyong banal dugo. Sa oras na ito, umaasa kami, Panginoon, ng iyong salita. Ikaw po maghahayag sa iyong mga anak at gagawin mong makatotohanan ito at ipapahayag mo ito, Panginoon, sa amin sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Pagpalain mo nawa ang mga ang iyong salita, Panginoon, aming munting pag-uusapan. Ang magsasalita, Panginoon, ang mga taingan ng mga makikinig. Ikaw po magpala ng munting Bible study nito, minsan pa, Panginoon. In Jesus Christ's name, this is our prayer. Everybody say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you. Makaupo na po kayo.
Okay. Magandang umaga muli sa inyong lahat, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sino bang masaya sa umagang ito? Praise the Lord. Ganyan din po ang nakatutok sa atin ngayon sa live stream ay atin po silang binabati na magandang umaga dito sa Pilipinas, magandang gabi o hapon kung saan man sila naroon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise the Lord. At tayo po ay nasa pagpapatuloy ng ating uusapan patungkol sa 2 sections of the Book of Life. At mayroon pong subtitle ito na different classification of people. Ang iba't ibang classification o ang iba't ibang kategorya ng tao sa isip po ng ating Panginoon. At bago tayo dumako doon ay tatapusin natin yung bahaging ito. Okay. Yun. Okay. So, balikan natin sumandali ang nakaraang pinag-usapan natin patungkol dito. And in our previous study, we have seen in the light of the message of the hour that you were a gene in God. Praise the Lord. Tayo pala ay bahagi ng Panginoon. Nakita natin yon sa pamagitan ng mensahe sa huling panahon na ito. Praise the Lord. Ang Malakay 4, 5, and 6 na magre-restore ng ating pananampalataya doon sa pananampalataya ng ating mga magulang na apostol. You were a gene. You were a gene in God, a spiritual gene out of your heavenly Father, a part of God's Word. Tayo ay bahagi ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung tayo bahagi ng salita ng Panginoon, yung bahagi na yon na nasa puso natin ay walang ibang hanapin, kundi yung dakilang salita. Walang iba kung hindi ating Panginoon. Spiritual gene out of your heavenly Father, a part of God's Word. One of His attributes to begin with, you were there in His attributes. Kagaya ng pinag-usapan natin nakaraan, example ng prophet, na tayo ay bahagi ng ating tatay sa makalupang pananalita. At tayo ay nandun na sa ating tatay, binata pa lamang siya. At nangyari, nagkakilala sila ng ating mga magulang ay naging bedding ground ng ating nanay at tayo nilabas ngayon. Pero sa umpisa pa lamang, attributes pa lang tayo ng ating mga magulang. Gayon din tayo sa ating Panginoon na siyang ating tatay. Nung doon pa lang siya sa Great Eternal Spirit, siya pa lamang ang nag-i-exist, wala pang lahat, wala pang langit at lupa, hindi pa tayo nag-i-exist ang bawat isa sa atin, pero nandun tayo sa loob ng Panginoon. Now, ngayong sa uling panahon na ito, ay nilagyan tayo ng binhi ng salita ng Panginoon. Yung mga nilagyan ng binhi na yon, yun yung mga tatanggap ng salita ng Panginoon. Yun yung pagpapahayagan ng mensahe ng salita ng Panginoon. Yun yung gagawin ng salita ng Panginoon na i-reveal niya kung sino sila, kung ano sila dito sa lupa, kung saan sila galing. Because they are seed of God, they are part of God. Do you catch it? So, you were there in His attributes. Nandun tayo sa attributes ng Panginoon. We are in His thoughts. Praise the Lord. Dahil yun ay thoughts, yung tayo, praise the Lord. Ngayon ay thoughts manifest. Pangalawa, that's what Jesus was here for, the Redeemer, the human body, to bring you back from where you came from, or come from, and that He might redeem these other thoughts, that He was to come to Him to make a wife. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga kapatid, ito ay aklat ng ating Panginoon na kung saan dun sa Lamb's Book of Life ay yung mga pangalan ng kanyang mga pinili, ng kanyang mga bahagi before the foundation of the world. Ngayon, ang sabi doon sa una natin na pag-aralan, kaya siya bumaba. Are you listening to me? Kaya siya bumaba, kaya siya nagkatawang tao at pinako doon sa krus upang tubusin niya yung mga kanyang bahagi. Praise the Lord. Kunin niya yung mga bahagi niya, the Redeemer, the human body, to bring you back from where you come from. Praise the Lord. Kaya, nung si Brother Branham, ang sabi niya, nung dumating ang pagkakataon, nalaman ko at napagtanto ko, hindi pala ako anak nila Charles and Ella Branham. Ang alam ko, yes, magulang ko sila, tatay ko sila, pero dumating ako sa isang pagkakatanto, dumating ako sa isang realidad na ako pala ay hindi lamang nila anak. Ako pala ay anak ng Diyos. Gayon din ba kayo? Praise the Lord. Ayun ang ginawa ng Panginoon. Kaya siya nandito sa lupa upang tubusin niya yung sariling kanya at bumaba siya sa anyo ng kanyang salita at ipinapahayag niya sa huling panahon, praise the Lord, sa iba't ibang dako ng mundo at ipinapakilala sa kanyang mga anak na bahagi before the foundation of the world kung sino sila, kung ano sila, kung taga saan sila, at kung anong buhay ang dapat nilang ipamuhay dito sa lupa. Are you listening to me? Praise the Lord. That's why when a son of God, a daughter of God realizes this, when the bride realized who she is in this world, itutuon niya ang buo niyang kaisipan
doon sa kung saan siya tinawag sa simula. Dati bumaba tayo rito sa lupa, ipinanganak tayo at nag-aral tayo at nagtapos tayo. Yung iba ay nagnegosyo, yung iba ay nagtatrabaho, yung iba ay nag-i-strive ng mga bagay dito sa lupa. At lahat ng buong attention at buong lakas natin ay gugugol natin doon, yung mga magulang. Gusto mong bigyan ng magandang buhay ang iyong asawa, ang iyong mga anak, at mapalaki sila ng maganda. Sinong walang gusto niyan? Praise the Lord. At magbigyan ng magandang buhay. Pero nung napagkilala mo kung sino ka, naging secondary ang lahat. Nakita mo yung main purpose mo. Nakita mo yung main priority mo. That you're not just attending in this church, in Elect Bight Assembly in Pasig, Muntinbahayan. No. But you have a personal connection with God. Because your life there ay itinakda ng Panginoon sa huling panahon na ito na tumanggap ng kanyang binhi. Na yung binhi na yan ay sinaga ng liwanag ng araw ng SON at pag nakita mo yon, iyon ay tutubo. At kung ang seed ay merong buhay, walang ibang gagawin yan kundi lumago. Lumago at magbunga. And that's you. Tayo ay magbubunga sa huling panahon na ito ng buhay ni Kristo. That's why hindi natin pinipilit ang mga kababayan, ang mga kabataan, ang mga kalalakihan, o mga kababayan na manamit ng tama, magpalda ng tama, manamit na mahaba, manamit na may kabanalan, ang mga kalalakihan, umasta, umayos, at ang anak ng Panginoon, ang bride ng Panginoon sa huling panahon, na mabuhay na may kabanalan, no, hindi natin pipilitin yan. Because when that seed strikes, when the light strikes that seed, mamumunga ito ng muha ng kaparehong buhay. Not a different life, but the same life. Praise the Lord. Hallelujah. That's what Jesus is here for. Ayun lang. Wala na siyang ibang plano. Bakit? Ang Panginoon nagplano na before the foundation of the world. Kaya ang sabi ni Brother Branham, bakit ka pang paplano ng sarili mo? No, don't misunderstand this. Walang masama magplano. Kaya may plano tayong magtayo ng church. But in different angle, magpaplano ka sarili mo na merong Diyos na dakila sa lahat, na before the foundation of the world, wala ka pang alam, may nagplano na sa'yo. Praise the Lord. Kaya, ang sabi ng Bible, ilang siko ang idadagdag ng pananampalataya sa puso mo, yung pag-aalala. Mag-alala ka 1 taon. Ano idadagdag niyan sa pananampalataya mo? Wala. Bakit? Merong Diyos na nagplano sa buhay mo. Kung ikaw ay bahagi ng Diyos at nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng kordero ng buhay, may nagplano na sa'yo. Bahagi ka ng tatay mo. Praise the Lord. Hallelujah. That's what Jesus was here for, Redeemer. Yun lang ni-redeem niya. Kaya sabi natin nakaraan, pupunta ka sa pawn shop, hindi mo tutubusin yung di sa'yo. Nagsanla ka ng cellphone o anong gamit, kukunin mo yung cellphone ng iba. No. Ang tutubusin mo ron, kaya ka pumunta ron, kaya mo babayaran doon kasi sa'yo yun. Ganon din ang Diyos. Pumunta siya rito, hindi para sa hindi sa iba, kundi yung sariling kanya. Praise the Lord. Hallelujah. That's what Jesus was here for, the Redeemer, the human body, to bring you back from where you come from. Anak, hindi ka manok. Ikaw ay agila. Ikaw ay anak ko. Ikaw ay dapat namumuhay ng buhay ng salita ng Diyos. Dahil ikaw ay maliit na Diyos dito sa lupa. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya tayo kumakain ng salita ng Panginoon because we are a spirit man, a spirit son and daughter of God, becoming word. Praise the Lord. Tayo ay espiritu na anak ng Diyos, naging tao lamang. Pero hindi ka tao. You bypassed your theophany. Praise the Lord. Pero babalik ka tayo mula sa laman, patungo muli sa salita. That's our goal. That's our goal. Perfection. Perfection is our goal. Not our goal is maging maganda ang ating karir dito sa lupa. No. It's secondary. Magkaroon tayo ng sasakyan, bahay, sariling lupa, sariling mga pag-aari, maganda negosyo. That's secondary. Your goal is eternal life. Praise the Lord. Hallelujah. To bring you back from where you come from. Praise the Lord. Diba, inaawit natin yung mga bagay na yan? And that He might redeem these other thoughts. Ito'y kaisipan niya. Kaisipan. Attributes niya, tayo. At i-redeem niya yung dating nasa kaisipan niya, thoughts that was to come to Him upang tayo manumbalik sa Kanya to make a wife. Gumawa ang Panginoon ng sarili niyang asawa. Kaya sabi ng Panginoon kay Adan, hindi mabuti sa lalaki ang mag-isa. Bakit? Doon pa lang sa kaisipan ng Panginoon, hindi mabuti sa kanyang lalaki mag-isa. Dapat meron siyang asawa. Sinong asawa niya sa huling panahon? You, the bride. Praise the Lord. Hallelujah.
You were in His thought from the eternal. Mula sa eternal. Bahagi tayo. Nasa kaisipan niya. And now, it is expressed here in a human being for His glory. Ngayon, ay narito na tayo. Pero mga kapatid, for His glory. Pag yung isang anak niya ay nakatch yung isang revelation na kapahayagan ng salita ng Panginoon kung sino siya at walang iba nagpapahayag niyan kundi siya rin. Once na ipahayag niya ito sa kanyang mga anak na mayroong mga tunay na binhi, na mayroong mga buhay doon, ito'y mamumuhay ng sariling kanya, ito'y magkakaroon ng kaluguran sa kanya. Yung anak ko, namumuhay na may kabanalan, nagsasalita na may kabanalan, nananamit ng may kabanalan, nag-iisip na katulad sa kaisipan ko. See? Kaya di ba awit natin? I give my mind completely to you, Lord. Let the mind of Christ be in you. Be ye transformed by the renewing of your mind. Praise the Lord. Bakit? Ba't kailangan i-renew yung mind natin? Kasi yung mind natin taliwas sa mind ng Panginoon. Yung kaisipan ng tao, napakalayo. Milya-milya ang layo sa kaisipan ng Diyos. See? Tignan niyo yung mga kaisipan ng tao ngayon, di ba? Kayo, bago kayo pumunta rito, anong mga kaisipan nyo? Kahapon, nung isang linggo, nung nakaraang taon, anong mga kaisipan natin? Puro panlupa. We are earthly bound. Bakit? Pinanganak tayo sa lupang ito, makasalanan. At ang kasalanan, ang lupang ito ay sinasakop tayo at kinukulong tayo at pinapalimot sa atin kung sino yung toong tayo. Pero yung salita ng Panginoon, hinahawi yung mga kaisipang yan at hinahalukay ang espiritu mo hanggang sa kaluluwa mo na mayroong binhi hanggang mapagkilala mo kung sino ka. Kaya nag-preach ang prophet ng spiritual amnesia. When the bride of Christ ay nawala siya doon at nagising siya sa matindi niyang pagkakatulog at nawala siya doon sa spiritual amnesia at nakilala niya kung sino siya, lalakad siya ng may kaluguran sa ating Panginoon. Kaya yung anak niya, pagka ito'y sumibol sa huling panahon, ang kanyang mga attributes, and now it expressed here in human being for His glory. Makita mo, pag ang Diyos ay bumaba at nakita niya yung mga anak niya na compacted fitly together, every joint supply it. Yung meron, nagbibigay sa wala. Yung iba ay pinapanalangin ng iba. Yung iba ay pinapalakas ng iba yung mga nanghina. Yung iba, nagbibigay, nagtutulungan, nagpapalakasan, nagdadalanginan. See? Kaninong kaluguran yon? Nalulugod ang Panginoon. Ano nakikita niya? Yung dati kong kaisipan, yung mga attributes ko, ngayon nagiging totoo na. Realidad na, manifested na. Di ba kayo, pag nagkaanak kayo? Di ba? Dati, asawa nyo pa lang, tapos nagkaanak na kayo, tapos yung baby nyo, tapos ilan na yung anak nyo? 3 na, 2 na, 3 na, 4 na sila, 5 na sila, tapos naglalaro. Tapos lumalaki na sila, nag-aaral na sila, nagtatapos na sila, naglilingkod sila sa Panginoon, tapos minamahal nila kayong bilang mga magulang. Hindi ba kayo masaya nun? Ganun ang Panginoon. Praise the Lord. Masaya rin siya. Praise the Lord. Hallelujah. It's expressed here in human being for His glory. You will never be the Word unless you were a thought at the beginning. Hindi ka pwede maging salita malibang hindi ka bahagi ng kaisipan ng Panginoon. We are a fleshman becoming Word again. We're not just a fleshman. Then tayo ay nagnanasa, magpalit ng katawan, ma-rapture, at gano'n. No. Praise the Lord. Gagawin ka muna ng Panginoon na salita niya ulit. Ibabalik ka muli ng Panginoon sa salita niya. Walang ibang pagbabalikan sa mga anak ng Panginoon, mga kapatid, kundi sa salita niya. You will never be the Word unless you were a thought at the beginning. Praise the Lord. Ngayon, papasok tayo dito sa predestinated seed germ. Ang sabi sa communion noong 1965, but then, one time, basahin natin ang kwento ng prophet, but then one time, way back down in there was a little grain of life. Maliit na binhi na may buhay. Buhay na yan. There's a little grain of life laying there that you wonder, where did it come from? Ayun yung pinag-uusapan natin, 2 linggo na mga kapatid, na merong binhi doon sa puso nyo, praise the Lord. At kinikwento ng propeta kung paano ito nangyari sa kanya, at the same thing with us, na merong mga binhi. Tandaan nyo mga kapatid, hindi lahat merong binhi. Meron lang binhi, tinalaga ang Panginoon sa huling panahon na ito, na nakatalaga na tumanggap sa Kanya. At nakatalaga upang makita nila ito. At magising sila sa kanilang magkakatulog, at ma-realize nila ito sa kanilang buhay, at maging totoong-totoo ito sa kanilang buhay. That's why mga kapatid, yung nakarealize nito, hindi mo sila mapipigilan. Hindi mo sila mapipigilan maglingkod sa Panginoon. Hindi mo sila mapipigilan ialay nila ang buong buhay nila sa Panginoon. Wala silang ititira kahit anuman. Bakit? Sila binhi. And if you're that seed and that light is struck in your heart,
Hallelujah. And you realize who you are. Praise the Lord. As a bride, tayong lahat, ang mga nobya niya sa iba't ibang dako ng mundo, ay napagkilala nila kung sino sila. Praise the Lord. Hallelujah. Yun yung magpapalit ng katawan. Yun yung aagawin niya. Bakit? Nakatalaga na yun before the foundation of the world. At sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin, Lord willing, next Sunday, sisimula natin yun, ay may kita natin kung pagkatapos na i-rapture niya yung kanyang mga anak, bahagi niya, may maliligtas pa ba? Praise the Lord. Yung mga bagay, sino-sino maliligtas, sabi pagka yung gumawa sa iyo mabuti, ay hindi sila mapapahamak, ba? Sinong gumawa ng ginawa nyo sa maliit kong ito, di ba? Sabi sa Bible, ay ginawa nyo sa akin. Dito kayo sa buhay na walang hanggan. May naligtas pa rin. Pero meron namang nandun nakasulat sa Bible, sa Book of Life, tinanggal naman. So makikita natin ang susunod. Si Judas ay nandun. Siya ay kasamang nangaral ng salita ng Panginoon, nagpagaling, nagpalaya sa masamang espiritu, pero nawala doon sa aklat ng buhay. Makikita natin ang susunod. But then one time, way back down in there was a little grain of life sa ating mga puso, mga kapatid. Ito yung tingnan natin. Sundan niyo ako sa pagbasa sa kinikwentong prophet. See, there's a little grain of life laying there that you wonder. Minsan nagtataka ka, ano ba to? Where did it come from? What these strange things? Ano tong bagay na to? Parang may gusto ko yung bagay na yun. Parang gusto kong gumawa ng masama. Sabi nga, pero di ko magawa. Gusto kong gumawa ng mabuti, pero may naglalaban sa'yo. Tingnan natin to. Where did it come from? What these strange things? Yung next sa paragraph, kinakat ko lang mga kapatid yung ibang at sinasama ko, nilalagay natin dito yung kailangan natin para hindi masyado maraming babasahin natin. Yung pagtas ng sinabi ng prophet, see, because I was born of Charles and Ella Branham. Ang unang kwento niya dyan, na pinanganak siya, tapos lumaki siya, tapos siguro makulit na bata, malikot na bata, makasalanang bata, were born in sin, shaped in iniquity, come to this world speaking lies. Marahil ganon ang ginagawa niya at may kakulitan, may kasalanan. Bakit? See, because I was born of Charles and Ella Branham. Nanay niya kasi at tatay niya si Charles and Ella Branham. Doon siya pinanganak tao And then next, kinuha natin yung mahalaga na kailangan natin. But down in there too was another nature present. Doon sa kaloob-looban ay meron ding isa pang nature na present din, nandun din. Andyan ka, pero sa kalooban mo, meron pang isa rong present sa kalooban mo na isang nature. See, predestinated. Yung kalooban na yon ay predestinado. Nakatalaga. Was in there by God. Nilagay ng Panginoon, ang Diyos ang naglagay. Sundan natin. Down in there was a little speck of life all the time. Parang sinabi niya to na meron dong, pumunta siya sa kakahuyan at ang kapal ng snow at doon sa lugar na yon at pagkatapos dumating ang panahon, siguro next year o sumunod na panahon, pumunta siya sa same na lugar na yon, doon siya nagsibak ng kahoy at nagpaapoy, nagpainit siya at nasunog na yung lupang yon. Inaantay niya mahilig siya sa gubat, inaantay niya yung aso niya, nagpainit siya ron. At nung pagbalik niya ng mga ilang panahon, may tumuburo na isang halaman o mula sa isang binhi at ito'y tumubo. Sabi niya, down in there was a little speck of life all the time. Ganon din sa ating kalooban. Ano mang ginawa mo, nagsigarilyo ka man, gumawa ka man ng iba't ibang bisyo, ng mga ibang kasalanan, meron diyang buhay doon sa kalooban mo. If there's a seed in you before the foundation of the world. What was it? There was another William Branham. Ano yon? Doon sa kalooban ko, merong isa pang William Branham. Diyan sa kalooban mo, meron pang isang ikaw. There was another William Branham. See, a little spot of eternal life down in there. Isang anyo ng eternal life. Eternal life means walang simula, walang wakas. It's eternal. Praise the Lord. A little spot of eternal life down there from the genes of God, mula sa gene ng Panginoon, kung paano ikaw ay galing sa gene ng tatay mo, ikaw din ay galing sa gene ng Panginoon, tayong mga anak niya. Word of God that was placed in there, nilagay ng Panginoon doon. Each one of you can think of similar things. Bawat isa sa atin ay makakakita o maiisip din natin na meron tayong kaparehong bagay katulad ni Abraham. Are you? Praise the Lord. Meron binhi doon. Sabi niya, see, it was working. Gumagawa ito ng gumagawa sa kanyang buhay. Namatayan siya at nung una niya tanggapin ng Panginoon, namatay yung kapatid niya, si Edward. Tapos umuwi siya, ayaw niya pang umuwi. Tapos nung umatin siya ng funeral, ay meron dong isang nangaral at sinong gustong tumanggap sa Panginoon, ay lumapit ka rin sa unahan at meron sa loob niya gustong tumanggap doon pero ayaw niya. Unbeliever siya. See? Ayaw niya.
Pero meron dun sa loob niya. Each one of you can think of similar things. See, it was working. See, it was the eternal life working in the body. Ito yung eternal life na nagsabi kay Brother Branham, pagdating nung naglalakad siya, huwag kang iinom, huwag kang maninigarilyo, huwag mong dudungisan ng iyong katawan. Dahil pagdating ng araw, may pagkagamit yung katawan mo. Hindi ba meron din ganyan sa inyo? Na gusto nyo gumawa ng masama, gusto nyo ng kasalanan, pero may nagbubulong sa inyo sa kalooban nyo na hindi tama ito. Hindi ito'y mabuti. Hindi ako masaya rito. Ayoko ng bagay na ito. Praise the Lord. Bakit? Merong eternal life diyan sa kalooban nyo. Praise the Lord. See, it was eternal life working in the body. Gumagawa, kumikilos sa inyong mga buhay. Ng kanyang mga anak. See, there was something moving. Gumagawa, kumikilos. Doon sa kalooban. But yet, all at once, I look up. But isang araw, dumating siya sa isang pagkakatanto, and I said, I'm not the son of Charles and Ella Branham. There's something calling. Praise the Lord. Hindi ako anak ng nanay at tatay ko. Merong ibang may-ari sa akin. Merong ibang kumikilos sa akin. May ibang tumutulak at tumihilak sa akin na gumawa ng ibang bagay ng business ng aking tunay na ama. Nang hindi lang ng aking nanay at tatay. Praise the Lord. I'm not the son of Charles and Ella Branham. There's something calling. Like my little eagle. Yung kwento niya patungkol sa maliit na agila na naligaw doon at nahalo sa itlugan ng mga manok. I'm not a chicken. Praise the Lord. Dumating siya sa isang realisasyon na natsumpungan sa kanyang sarili, hindi pala ako tao. Ako pala ay anak ng Diyos na naging tao. Praise the Lord. Hindi pala ako manok. Ako pala ay agila. Ako pala ay anak ng agila. Ako pala ay tagalangit. Ako pala ay pinanganak upang maging malaya. Ako pala ay pinanganak upang maging katulad ng aking tatay. Praise the Lord. Hallelujah. There's something calling. Like my little eagle, I'm not a chicken. There's something up yonder somewhere. May naghahanap, may hinahanap siyang kung anong bagay na hindi niya maunawaan dahil merong binhi doon sa kalooban niya na kumikilos. Nararamdaman niya ang hatak doon sa kalooban. I feel the full inside. I feel the pull inside. Praise the Lord. Oh, great Jehovah, whoever you are, open up. Kung sino ka man, magsalita ka, mausap ka sa akin. Ipakita mo itong bagay ito. I want to come home. Praise the Lord. Merong pagnanasa dyan sa puso nyo na gusto manubalik kung taga saan talaga kayo. Kahit mga kapatid, mayaman ka na dito sa lupa, kung di ka tagalupa mga kapatid, hahanapin mo pa rin yung tunay na tahanan mo. Hahanapin mo pa rin yung tunay na buhay mo. Hahanapin mo rin yung tunay na mga ka-fellowship mo. Hahanapin mo yung tunay na tahanan mo. Bakit? Hindi ka dito sa lupa. And those seeds, they are not designed for this world. They are designed for the heavenly. They are designed to catch the revelation. They are designed to live a holy life. They are designed, they have a thirst in their heart na naghahanap ng ang nakakapag-satisfy lang ay ang salita ng Panginoon. There are thirst in your heart na pilit mong inahanap sa mga sanlibutang ito, pero nung natkamtan mo na, nagkaroon ka ng pinaka-latest na cellphone, pinakamagandang sasakyan, ng pinakamagandang bahay, sa pinakamagandang lugar na gusto mo, there's something thirst in your heart. Bakit? Hindi kayang punan yan, binhi na yan, ng sanlibutang ito. Hindi kayang punan yan ni Satanas. Ang makapagpupuno lamang yan, ang salita ng Panginoon. Bakit? Yung bahagi ng Panginoon, yun lang ang pupuno sa Kanya. Yung salita ng Panginoon. I want to come home, there's something in me calling. Hindi rin maintindihan ng Branham. Nagkikwento siya ngayon, no 1965. Then, I was born again. Then, dumating at lumipas ang Panginoon, ay, na-born again siya. At siya ay napuspos at nagbautismo ng Espiritu Santo. Praise the Lord. That little life was laying there, yung buhay na yun na nanahan doon sa kalooban niya, the life of water was poured upon it, then it began to grow. Praise the Lord. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Bakit? Yung salita ng Panginoon ay parang tubig na naglilinis, na naguhugas sa iyo. Ito ay parang araw na SON, na pag suminag dyan, ay bibigyan ng buhay yung binhi dyan. At walang gagawin yung nasa loob ng binhi mo, kundi gawin yung kalooban nung Amang tumawag sa kanya. Gawin at ipamuhay yung buhay na may-ari sa kanya. Sabi niya, ayoko dito sa lupa. Ayoko na magawa dito sa lupa. Gusto ko dun sa kalooban ko na mamuhay na may kabanalan. Gusto ko na magsalita na may kapayapaan. Gusto ko mangusap ng puro katotohanan, puro katapatan. Ayoko na mga kasinungalingan. Bakit?
there's a seed inside na pag naarawan ng salita ng Panginoon ay mumumuha ng kaparehong buhay ng umisip sa'yo before the foundation of the world. Praise the Lord. The life of water was poured upon it, then it began to grow. Ito yan, mga kapatid. Tingnan nyo. Etong sa labas, yung body, di ba? Alam na natin to, review lang. Meron tayong 5 pandama, pantingin, pangamoy, pandinig, panglasa, at pakiramdam. Sa pangalawang bahagi ng ating buhay sa kalooban ay andyan ang espiritu, andun ang reasoning, memory, affection, imagination, conscience. Sa kalooban, ang sabi nga ni Brother Arnel, anong sense ng soul? Or faith or doubt. Hindi faith and doubt. It's either kung ang pumupuno sa kaluluwa mo ay pananampalataya or ang alinlangan. Praise the Lord. Nasaan yung predestinated seed? Ayun, Yung mga anak niya, bahagi niya before the foundation of the world na nakasulat sa aklat ng kordero ng buhay, yun yung merong mga binhing ganyan. Yung binhi na yun, mga kapatid, yung nagdadala sa'yo kung bakit ka nandito. Yun yung binhi na yan kung bakit yung mga kababaihan nagpapahaba ng buhok. Yung may binhi na yan, yung mga kalalakihan na mumuhay na may kabanalan. Yun yung nauuhaw sa salita ng Panginoon. Yun yung may kauhawan na gustong umuwi sa tunay niyang tahanan. Gusto niya makita yung tunay niyang tatay, yung tunay niyang pamilya, yung tunay niyang bahay. Praise the Lord. Yan yung binhi na yun, pinag-uusapan natin noong nakaraan pa. So, hindi lahat, mga kapatid, may ganyan. Yung iba, body, soul, body, spirit, then soul. Then, black lang yung soul. At pinupuno yun ng doubt. Pero yung pinanganak ka sa mundong ito, ganyan din, maitim yung kaluluwa mo. Tapos natatakban dun yung binhi. Di ba? Punta ka dyan sa labasan, punta ka sa mga lupa, hindi mo na makikita yung binhi, di ba? Nasa ilalim. Pero bigyan mo ng ulan, bigyan mo ng araw, bigyan mo ng ulan, bigyan mo ng araw, tuloy-tuloy mga kapatid, isa-isang araw, tutubo yan. Bakit? May binhi eh. Pero punta ka sa lupa, diligan mo, arawan mo, 20 years ka na wala pang tumutubo. Bakit? Walang binhi eh. Walang buhay. Pero yung may buhay, mabubuhay. Kaya yung merong mga eternal life seed na nandyan sa kaloob mo, yun yung mabubuhay magpakilanman. Bakit? Wala namang kasalanan yun eh. Di ba? Mapalad yung hindi ipinapataw sa kanya yung kasalanan. Sino yun? Lahat tayo makasalanan eh. Ano yung titukoy? Yun Bakit? Si Jesus Christ yan eh. Bahagi ng Diyos yan eh. Before the foundation of the world eh. Paano may kasalanan yan? Diyan nakatingin ang Panginoon. Now, once you've been baptized with the Holy Ghost, praise the Lord, mamumuhay ka na ng ayon dito. Bakit? Yung pinanganak sa laman, laman. Paggitgitan, maikuha lang yung kanya, kahit pagkakapatiran, basta basta makatipid, basta bayaran mo yung ganto at lahat ganto. Praise the Lord. Pinanganak sa laman, laman. Pero yung mga ipinak sa Espiritu, Espiritu. Hindi sila makikipaggitan sa mga bagay sa libutan. Sige, mawala na sa akin, malugi na sa akin lahat. Kapatid, wag lang tayo magkasamaan ng loob, wag lang tayo magkaaway, wag lang tayo may mamagitan sa kalagitnaan natin. Ibibigay ko lahat, ilulugi ko na. Praise the Lord. Si Paul, sabi niya, inari kong kalugihan ng lahat ng bagay, makamtan ko lang si Kristo. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo yung isang tao na ma-realize niya yan at mag-decide siya ng ganyan, mga kapatid, hindi kaya siyang pigilan ng Satanas. Bakit? Yung mga desisyon niya, galit si Satanas. Yung mga desisyon ng mga anak na yan na na-realize yung kanyang sarili, mga kapatid, suicide. Don't misunderstand me. Suicidal. Kaya may awit. Whatever it takes. Hallelujah. I'll pay the price. Praise the Lord. Just to be more like you. Hallelujah. Kahit anong mangyari, kahit magdidil ako sa asin, magtatapat ako sa iyo, ipapamuhay ko yung tunay na ako. Bakit? It was realized, it make him realize, it been revealed to him and to her. Bakit? Na hindi pala siya anak ni Charles and Ella Branham. Anak pala siya ng Diyos. At ang whole purpose ng kanyang buhay ay hindi na umiinog doon sa negosyo niya. Ang buong pag-inog ng kanyang buhay ay hindi na patungkol doon sa pag-aaral niya lang. Doon sa trabaho niya, no. Naging secondary ng lahat. Naging priority niya, yung binhi na nasa kalooban niya. Yung Diyos na lumayon ng lahat ng bagay before the foundation of the world. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Works is faith expressed no 1965. Just as the other seed, the Word of God is a seed.
Katulad ng ibang binhi, ang binhi ng Panginoon, ang salita ng Panginoon ay binhi and must have the ground prepared beforehand. Dapat, yung binhi ay nandun na. Kagaya ng sabi natin kanina, diligan mo, arawan mo, walang tumutubo. Bakit? Dapat, may binhi doon. Dati nang may binhi ron, di ba? Sabi ng prophet. So, the ground has to be made ready first. Dapat yung ground, dapat yung lupa ay naihanda muna. Yung lupa na mayroong mga binhi. Dapat. So, God in sovereign grace, are you listening? Are you following me? God in sovereign grace prepared the heart first. Hinanda niya muna yung mga puso. So, He prepared you before the foundation of the world. Para kayong mga ground, mga lupa na hinanda ng Panginoon before the foundation of the world to receive Him in this age upang tanggapin siya sa huling kapanahunan na ito. Bakit? Merong binhi na tatanggap talaga dyan. Hindi ba kayo nagtataka dyan, mga kapatid? Hindi nyo ba naisip yan? By faith, Abel. Praise the Lord. By faith, Noah. By faith, Moses. By faith, Abraham. By faith, praise the Lord. Hallelujah. Bakit? Dun sa bawat kapanahunan, merong babangon dun. Merong babangon ng kanyang mga binhi. Merong magiging mga believer. Merong magiging banal. Merong magiging katulad ni Kristo. Bakit? Inihanda na niya yan. Hindi pwedeng dumating ang isang kapanahunan, parang walang Kristiyano, walang sumasamba, walang bride, no. Yung bride, babangon yun. Yung bride, mananampalataya yun. Yung bride, mamumuhay yun, nakaparehong buhay niya. Bakit? Nakatakda yun eh. He prepared you before the foundation of the world to receive Him in this age. He foreknew you by foreknowledge. Alam ng Panginoon lahat. Can you say amen? Alam ng Panginoon lahat ng bagay. And ordain you to eternal life. Alam ng Panginoon lahat ng bagay, tinakda ka na niya sa buhay na walang hanggan. Isinulat niya na yung pangalan mo before the foundation of the world. Ikaw ay bahagi niya. Bakit? Alam niya lahat ng bagay. And ordain you to eternal life. He knew you, therefore, He prepared you. Yung iyong puso ay parang lupa, nilagyan niya ng binhi sa ilalim nito. At pagdating ng takdang panahon, sisinagan to ng araw ng kanyang salita at matidiligan to ng tubig ng kanyang salita. At pagdating ng takdang panahon, ito'y tutubo, ito'y magbubunga, ito'y mamumuhay, ito'y mauuhaw sa Diyos, ito'y magiging kaparehong ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit? Pinipare niya yun before the foundation of the world. Tuloy natin sabi ng prophet, that's the reason you staggered out of these things and staggered into what you have now. Kaya tayo ay tila baga nagugulumihanan tayo sa mga bagay na ginagawa natin. Bakit? Tayo ay nagpipilit mag-strive sa ating sariling karunungan kung saan tayo unang pinanganak ng ating mga magulang. Kumikilos ka ayon sa laman. Kumikilos ka ayon sa una mong kapanganakan. Kaya kailangan mong, yung unang kapanganakan mo ay mali. Kaya kailangan mong ipanganak na muli. Hindi sa laman, but in the Spirit. Yung laman ay lumalakad sa laman nga. Yung pinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu nga. Kaya kailangan mo ng panibagong kapanganakan. Kaya pinag-aralan natin nung mga nakaraan pa yung tatlong biyaya ng Panginoon. Yung tinanggap mo ang Panginoon, justification process. Magmumura ka pa, sigarilyo ka pa, mga makagustuhan mo, makalupa, nakikinig na salita ng Panginoon because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. At binabago ang iyong pag-iisip, pinamumuhay ka ng banal, tinuturuan ka na huwag ka man sinungaling, yung kabayan, tinuturuan na mamuhay at manamit na may kabanalan, mag-isip na may kabanalan, sanctification process. And then, pagdating na ikatlong bahagi, ang Espiritu ng Panginoon ay mananahan sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah. It was God. That's the reason you staggered out of these things and staggered into what you have now. Bakit? Merong kang pinaplano. Meron kang pinaplano ng sarili mong kaisipan, sarili mong kagustuhan, lahat earthly bound. Walang kinalaman ang heavenly bound. Walang kinalaman sa mga desisyon mo, yung mga patungkol sa espiritu mo. Basta ikaw makapunta sa ibang bansa, mabigyan mo ng magandang buhay iyong pamilya, kahit wala ka hindi. Bakit? It's secondary to you. Praise the Lord. It was God leading you to the place where He ordained for you to be. Mga kapatid, hindi ka magtatagumpay sa lahat ng iyong pinaplano sa buhay kung merong Diyos before the foundation of the world, nagplano sa iyo. Lahat ng plano mo, ililiko ng Panginoon. Nakita niyo si Jonah? Di ba? Jonah, punta ka sa Ninive. Ayoko. Takong Tarsus. Punta siya ng Tarsus. Tinapon. Kinain ng balyena. Pagdating doon sa balyena, nag-usap sila ni Lord. 3 araw.
Tapos pagtapos nila mag-usap sa loob ng tiyan ng balyena, kailangan doon eh. Alam ng Panginoon kung paanong paraan. Alam ng Panginoon kung paano niya itutuwid yung depende sa kulitan ng anak niya. Kung gaano ito, gustong kaya nga, maganda yung, di ba, obedience is better than, Yun. Praise the Lord. Mas maganda yung masunurin eh. Mas maganda yung kaya kailangan natin mamatay sa ating sarili. Kaya kailangan natin tanggihan yung sarili natin eh. Kasi yung sarili nating kaisipan, taliwas sa kaisipan ng Panginoon. Taliwas sa inisip sa'yo ng Panginoon. Taliwas doon sa inisip sa'yo at yung plano ng Panginoon sa buhay mo. Praise the Lord. Bakit? Lahat ng inisip mo ngayon, mga kapatid, ay mapapawalang kabuluhan kung iyan ay hindi ayon sa kaisipan ng Panginoon. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin, yung may binhi. Pero yung binhi niya, magpa-prosper siya. Magtatagumpay siya sa lahat ng lakad. Bakit? Hindi naman siya anak ng Panginoon eh. Pero kung anak ka ng Panginoon, pag hindi ka looban ng Panginoon, ihadlangan ng Panginoon. Bakit? Maipunta ka lamang niya sa tama niyang kalooban. Mairedeem ka lamang niya kung saan ka totoong galing. Maipakilala niya kung sino ka talaga. Iparealize sa'yo, ipaunawa sa'yo, hanggang ito'y maging realidad sa iyong buhay kung sino ka, kung sino ang tatay mo, kung anong plano ko sa'yo, kung anong buhay na dapat na ibuhay mo sa lupa, ano dapat iniisip mo, hindi ang buhay ng mga bagay sa lupa. Unahin mo ko lahat ng bagay idadagdag ko sa'yo, dahil ako ang Diyos may-ari sa'yo. Tinaniman ko ng binhi yan, kakain yan ng salita ng Panginoon, nauuhaw yan ng salita ng Panginoon, maghahanap yan ng salita ng Panginoon, gagawin yan yung kalooban ng Panginoon. Kaya kung kailangan kong patayin yung katawan mo, spiritually speaking, gagawin ng Panginoon. Now, hindi lang ang panggagawa niyan. Meron ka rin bahagi. Tanggihan mo sarili mo. Patayin mo ang sarili mo. Yung pagmamalaki, pagmamataas, yung lagi may ipinaglalaban ka, lagi, di ba? Yung pag may katwiran ka, paglaban mo, hanggat may pinaglalaban ka lagi diyan sa kalooban mo, nakatwiran mo, kailangan mo mamatay sa mga bagay na yan. Kailangan mo tanggihan ng bagay na yan hanggang makita mo yung tunay na purpose at layunin ng Panginoon sa iyong buhay. Doon sa binhi mo, yun yung tunay na ikaw. Iiwan mo yung katawang yan. Iiwan mo yung pesteng tahanan na yan. At lilipat ka sa bagong katawan. Ano yun? If this earthly tabernacle be dissolved, there is eternal in the heavens. Praise the Lord. Nilagay ka lang dyan, ikaw, hindi yan ang tunay na ikaw. Yung nasa kalooban mo, yun yung tunay na ikaw. Yung kaluluwa mo na merong binhi, at balang araw, kung dumating ang Panginoon, kinuha ka ng Panginoon, nauna ka sa amin, yung katawan na yan ililibing. Pero yung kaluluwa mo, lipat dun sa tunay na tahanan mo. Not made with hands, but eternal in the heavens. We're just trapped in this body, bypass our theophany. Binaypass mo yun. Ngayon, pag namatay yan, lilipat ka ron. Pero ito yung pangako. Pag dumating ang Panginoon, hindi ka pa namatay, lilipat ka doon sa yung theophany, praise the Lord. At yung theophany, i-glorified. Kukunin yung katawan mo at i-glorified body. Hindi ka pwedeng i-glorified yung katawan mo hanggat di ka nanahan doon sa theophany mo. Bakit? Yung theophany mo, yun ay word form. You are a flesh form. Kaya ginagawa mo yung kagustuhan ng flesh. Pero yung theophany, ginagawa niya yung kalooban ng Diyos. That's why yung kinakanta natin, your theophany calling you. My theophany calling me. Tinatawag ka, bakit? Yung espiritu mo, dun sa kalooban mo, yung kaluluwa mo na merong tinatawag kung anong buhay na dapat meron ka. Praise the Lord. Yung theophany mo, praise the Lord, ayan yung may alam ng lahat ng bagay. Praise the Lord. Bakit? All-knowing yan eh. Bahagi yan ng Diyos eh. Word form. Diyos. Praise the Lord. Dapat ilipat kayo. That's your goal. Perfection is our goal. Praise the Lord. Hallelujah. It was God leading you to the place where He ordained you for you to be. Di ko na siguro tatagalan mga kapatid. Basahin na lang natin. This ground isn't prepared beforehand, it can grow. Kung wala doon mga kapatid, hindi yan lalago. See, because he was an eagle from the egg. Siya ay eagle, ikaw ay totoong agila sa simula pa lang. Ikaw ay anak ng Diyos sa simula pa lang. Hindi ka magpapayaman lang dito sa lupa. Anak ka ng Diyos. Praise the Lord. He wasn't made an eagle right then. Hindi siya ginawang agila. He always was an eagle. Hindi ka ginawang anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay bahagi ng Diyos. Hindi ka tao. Ikaw ay anak ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. And he always was an eagle and a Christian always was. Ganon din ang Kristiyano. Katulad ng example niya, kung paano ang agila ay nilagay doon sa itlugan ng mga manok at nabiyak siya, sumunod siya sa kanyang nanay, nagkikig siya ng mga palay, kumain siya ng mga bulate at hindi niya masikmura, pero hindi pala siya manok, agila pala siya.
Doon pa lang sa itlog. And he always was. And a Christian always was. Parang ikaw din, ganon. Ikaw ay hindi naging anak ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos. That's the reason, the divorce, when you're divorced, because you were trapped into it, ano yon? Itong katawan, see, by your first parent, unang magulang natin, sino? Si Eva at Adan, Adam and Eve. You become a sinner by nature. Lumabas ka, pinanganak ka, marunong ka magsinungaling, marunong ka magmula, marunong ka magnakaw, marunong kang makipagmatigasan, magmalaki, magmataas, magyabang. You become a sinner by nature. You didn't want to be. Hindi mo gusto, but now you heard the gospel. Hindi mo naman kagusto maging makasalanan ka, di ba? Pero pinanganak ka, makasalanan ka. Pero nung narinig mo yung gospel, nung narinig mo yung inang agila na sumisigaw sa'yo, anak, andyan ka pala. Hindi ka manok. Ikaw ay agila. Praise the Lord. Nasa na tayo? You become a sinner by nature. You didn't want to be, but now you heard the gospel. Naririnig mo itong mensahe na ito, na katotohanan na pinag-uusapan natin ngayon. Praise the Lord. You didn't want to, but now you heard the gospel, and faith cometh by hearing. Revelation comes by hearing. Praise the Lord, mga kapatid. Ang sabi ng prophet, faith is a revelation. Habang nakikinig ka ng nakikinig sa salita ng Panginoon, dinadagdag ang pananampalataya mo. At habang dinadagdag yung pananampalataya mo, ito'y nagiging revelation sa'yo. Ito'y nagiging totoo sa'yo. Ito'y nagiging buhay sa'yo. Ito'y hindi na nagiging kunyari sa'yo. Ito'y hindi na another Sunday service, another Wednesday service. No, it's real to you. At sino mangumad lang sa'yo, ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Dati, huwag kang magsigarilyo, huwag kang magbabae, huwag kang magsinungaling, huwag mong gawin to. At pag siyempre, may sumasaway sa'yo. Pero pag pumunta ka sa ibang lugar na walang iba nakita sa'yo, gagawin mo pa rin yung mga bagay na yun. Bakit? You're a sinner by nature. Pero sa kakapakinig mo ng salita ng Panginoon, naging totoo to sa buhay mo, wala na magtuturo sa'yo, gagawin mo na yan. Wala nang sasaway sa'yo, wala nang magsusumbong sa'yo. No, mga kapatid, hindi ka na kailangang isumbong, hindi ka na kailangang sawayin, hindi ka na kailangang tingnan. Bakit? Totoo na sa buhay mo. Si Jesus at ikaw ay naging isa na. Praise the Lord. Ayun ang purpose at goal ng salita ng Panginoon. Kung bakit natin pinag-aaral, to make it real to you. Kung kailangan itong paulit-ulitin, kailangan diligan ng diligan, arawan ng arawan, diligan ng diligan, lumaki ka lang, lumago ka lang, mabuhay ka lang, mag-manifest lang ang buhay ni Kristo sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah. Faith comes by hearing, revelation comes by hearing. There is a little something inside you. Yung walang binhiro sa kalooban nila, baliwala sa kanila. Sisimba na naman. Kailangan ba magsimba? Praise the Lord. May Bible study na naman. Mamaya na ako atin. See? Pero yung binhi mo pag tinamaan na struck ng seed, totoo na sa'yo. Hindi sabihin sa'yo ng pastor, ng mga diakono, pumating kayo 30 minutes before the service. Praise the Lord. Manalangin kayo, huwag kayo mag-usap sa church. Kung may pag-usapan kayo, doon kayo sa labas. Hindi na kailangan sabihin. Bakit? Reveal sa iyong salita ng Panginoon. Totoo sa iyong salita ng Panginoon. Huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungaling, huwag kang gumana. Hindi na kailangang sabihin sa'yo. Bakit? Ikaw at ang salita ay nandun sa loob mo. Bakit? Yung nasa loob mo ay salita. Praise the Lord. Nang nangyari lang, ito'y nasinaga ng araw at ito'y lumaki at nakilala mo kung sino ka. Lumalakad ka na ngayon, hindi na ang nanay mo, tatay mo si Charles and Ella Branham. Lumalakad ka. Yung purpose at layunin ng Panginoon sa'yo. Lumalakad ka. Bakit? You have a confidence now. You're different now. Ayun ang kalooban ng Panginoon. Yung mga anak niya lumakad na may confidence at kilala kung sino sila. Nagkasakit ng anak ko at may ganto, Pastor, wala. Ito na yung mga demonyo, Pastor, tulungan mo. No. Pag nakita mo, ops, Satanas, demonyo, alam ko nagawa mo. Nag-aaway yung mga anak ko. Yung asawa ko, ganito. Wag mga kapatid, wag mo lang tingnan laging iba. Yung kapitbahay ko, ganito naman. Yung kapatid, ganito. Tingnan iba. Tingnan mo sarili mo. Because your greatest enemy is yourself. Panay tingin mo kasi sa iba eh. Panay tingin mo sa katabi mo. Tingin mo sa nanay mo, sa tatay mo. Tingin mo sa asawa mo. Hindi mo nakikita yung sarili mo. Yung kalaban mo, yung sarili mo. Supilin mo muna sarili mo. Pag nasupil mo sarili mo, tatapon mo yan at mamamatayan, makikita mo yung sakdal na kalooban ng Panginoon dun sa binhi mo. Praise the Lord. There's a little something inside you. All the man out here, he's like as a chicken. Lahat tayo ng mga anak ng Panginoon, para tayong mga manok. Dati, he's looking along, trying to find, he hits into this, he hits into that, umating ka ron, umating ka rito, hindi ka umatin, nagpakayaman ka ng Panginoon, parang hindi mo makita, maramdaman, malaman kung ano talaga ang kagustuhan mo. Praise the Lord. But after a while, there comes sudden, scream from heaven. Narinig mo ang sigaw ng tunay na magulang mo. Praise the Lord. Narinig mo dito sa iyong salita. Narinig mo sa church. Narinig mo sa pastor mo. Narinig mo sa tumatayo sa pulpito. Scream from heaven, he recognizes right quick. Na-recognize niya kung sino siya. That's the word of God.
Ayun yung salita ng Panginoon. See, He knows it because there's something in His heart that's been told to Him, revealed to Him. Alam nyo yan, mga kapatid. Hindi kailangang sabihin at turo sa inyo. Alam nyo yun. Bakit? Habang pinapangaral ng salita ng Panginoon, merong kumakausap dun sa kalooban nyo. Hindi na pala yung taong yon, yung preacher na yon, yung teacher na yon, yung pastor na yon, nagtuturo sa unahan. Ang Diyos na pala, kumakausap sa iyo personally. Anak, hindi ka anak ng nanay at tatay mo. Anak kita. Hindi yung layunin mo matutupad sa buhay mo. Yung nilayon ko para sa iyo. Tanggihan mo yung sarili mo, mamatay ka sarili mo. Ako ang mabuhay sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah. That's the word of God. See, He knows it because there's something in His heart that's been told to Him. Na meron na parang matagal na nagsabi, parang nangyari na to, this is my home. Parang ito talaga yung tunay na buhay ko. Ito yung tunay na tahanan ko. Ito yung buhay ko. Ito yung praise the Lord. Si Jesus yon sa iyo. Ang Panginoon pag nakapagkilala mo kung sino ka. Reveal to Him about it. Kaya ang sabi dito sa Revelation of Jesus Christ sa Church Age Book, He knows that, si Satan to may mga sinabi ron na mga una, kinat ko na lang para mas maikli mabasahin, no? He knows that if the people get the true revelation, alam daw ni Satanas, are you listening? If the people get the true revelation, na yung mga anak niya, pag nakita at nakuha nila yung tunay na kapahayagan, are you listening to me? Yung salita ng kapahayagan, ginawa itong tunay sa'yo, ginawa itong buhay sa'yo, na tila ba dati pinapakinggan mo lang, nilalampasan mo lang, nababasa mo lang, pero yung time na yon ay naging totoo sa'yo. Naging mas totoo kaysa nung mga nakaraang taon. Iba yung ngayon. Praise the Lord. He knows if the people get the true revelation of the true church and what she is and what she stands for. Praise the Lord. Napakilala mo and He knows that if the people get the true revelation of the true church, yung tunay na iglesia, ano yun? Yung Alpha Church na pinag-aralan natin. Sinasamahan siya ng mga tanda at kababalaghan. And what she is, napagkilala niya kung sino siya. Hindi pala ako anak ng tao. Hindi pala ako tao. Anak pala ako ng Diyos. May naglayon pala sa akin. May plumano na pala sa akin before the foundation of the world. Know what she is and what she stands for. Alam mo kung ano katatayuan mo. Hindi ka nakatayo sa church nyo. Hindi ka nakatayo sa pastor mo. Kundi nakatayo ka sa kapahayagan ng Diyos. Upon this rock, I will build my church. Hindi sa ka nakatayo anong iglesia at nakasapi at nakasandal at no? You know who you are. You know what you stand for. Praise the Lord. And that she can do the greater works. If you believe me and ako'y nanahan sa iyo, praise the Lord, you will do greater works than this. Ang sabi ng Bible, ang sabi ng Panginoon, she will be an invincible army. We're not in a picnic ground. We are in a battleground. Praise the Lord. Tayo yung mga army ng Panginoon. At pag napagkilala mo pala kung sino ka, napakahalaga palang pag-aaralan natin, mga kapatid. Pag napagkilala mo kung sino ka, at anong kalagayan mo, ano yung kinatatayuan mo? Nalalaman mo kung sino talaga yung tatay mo? Kung saan ka galing before the foundation of the world? Yung pangalan mo kung saan nakasulat sa aklat ng kordero ng buhay? You will be an invincible army. Ano yung invincible, mga kapatid? Hindi ka magagapi. Hindi ka matatalo. Wala kang kamatayan. Wala kang kataluhan. Bakit? We are more than conquerors. Bakit? Meron nagtagumpay sa atin. If they get a true revelation of the true Spirit within the framework of the Christian church and by God's Spirit discern and withstand the Antichrist, praise the Lord. Pag nireveal sa iyo ang salita ng Panginoon, nakatayo ka sa salita ng Panginoon, praise the Lord, makikita mo, malalaman mo, at madidiscern mo yung espiritu na masama. Madidiscern mo yung espiritu ng Panginoon. Madidiscern mo yung dalawang spirit. Sa bahay nyo, sa trabaho nyo, sa kalsada, sa jeep, sa tricycle, sa church, saan man, dyan sa buhay nyo, may kita mo yung dalawang espiritu. Alam mo na magdesisyon. Espiritu na masama to. Negative thinking to. May sinasabi to tungkol sa aking kapatid. Masama. May negative thinking nilalagay mula sa aming pastor. Satanas, lumayas ka. Resist the devil and he will flee from you. Pag napagkilala mo kung sino ka, wala kang katalunan. Hindi ka magagapi ng kaaway. Hindi ka madadaya ng kaaway. Bakit? Lahat dadayain ng kaaway, pero the elect will never be deceived. Bakit? Nakatayo siya sa Revelation, kilala niya kung sino siya, nalaman niya yung 2 kilos ng kaaway. Yung oras ko pala, inuubos na dito sa mga bagay na hindi makabuluhan. Wala na akong panahon sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Wala na pala akong panahon sa pananalangin. Wala na pala akong panahon sa mga spiritual na bagay ko doon sa kalooban na kailangan kong pakainin. Praise the Lord, nadidiscern mo yun. Iwan ko mga bagay na to, uunahin kita, Lord. Bakit? Na-discern mo yung espiritu na masama. Yung mga alok sa'yo na
Umaangkas nga ako eh. Alam niyo yung angkas? Tapos sabi ko, huwag kang dumaan dyan kasi sa Mandaluyong bawal yung riding tandem. O alam mo pala yon? O alam ko rin yon. Dadaan siya. Sabihin mo na lang, pinsan tayo. Pagsisinungalingin pa ako nito. Alam mo kaaway. Napakasimple lang, di ba? Hinuli siya para iligtas mo siya at makaalis kayo. Hindi, magpinsan kami, sinundo niya lang ako, bla 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 bla. O sige, alis na kayo. You're conquered. Bakit? Simple lang yan mga kapatid. Pero pag nalaman mo kung sino ka, kung ano ka, ano dapat yung mga salita mo ay tapat, tama, banal, ang iyong pamumuhay, you will be an invincible army. Bakit? Alam mo magbantay. Your mind has been changed. Be ye transformed by the renewing of your mind. Bakit? Kailangan baguhin muna ng Diyos yung pag-iisip ng tao. Wasakin ito, tibagin ito, yung mga tinayungkutan ng kaaway. Magsinungaling ka, wag mong paglaban mo, pag may katwiran ka, wag kang makipagbalya, kahit kapatid mo yan, basta malulugi ka yung negosyo mo at ganito. No, mga kapatid, pag nakita mo Espiritu Santo, umalis ka masama. Magtatapat ako, mamumuhay ako ng tapat, ng tama, na may kabanalan sa Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Praise the Lord. Lahat tama. Kahit white lies, hindi. Lahat tama. Bakit? Ang Panginoon, I am the truth. I am the way, the truth, and the life. Pag nagsinungaling ka, sino yung ama ng kasinungalingan? Satanas. Bakit? Binigyan ka ng revelation ng Panginoon. Ganun pala. Kahit pala sa mga munting bagay na yan, kailangan pala ganito. Yes, mga kapatid. Kahit sa isip mo, mas malakas ang dating yan sa Panginoon. Hindi ka nagsasalita, iniisip mo puro masama. Ngayon, alam mo salita ng Panginoon, Satanas, umalis ka. Resist the devil and he will flee from you. Hindi siya aalis, hindi siya mag-flee pag hindi mo siya ni-resist. Ang trabaho ng kaaway, pag-awayin kayo mag-asawa, pag-awayin ng pamilya nyo, pag-awayin kayo magkakapatiran, gumawa ng mga division sa church, lahat gawin niya, lahat ng bagay upang sirain kayo, guluhin kayo. Bakit? Para siyang leon na umaatungal. 24/7, naghahanap ng masisila, malalapa, mawawasak, devour. Praise the Lord. Nakita na kayo mga believer na nag-aaway-away, mag-asawa, parang hindi makapanagumpay. Bakit? Hindi kilala kung sino sila. Pero once sa pagkilala, eto na naman. Kumikilos na naman ang diablo sa buhay namin mag-asawa. Diyan sisimulan. Aawayin ka na walang kadahilan at ganito, ganyan. Ops! Tapatulang ba? Sobra na to, ganito. Ano ba gagawin mo bilang believer? Ang asawa ko, mahal ko. Ang anak ko, mahal ko. Ang kapatid ko, mahal ko. Satanas, umalis ka. Conquer yourself. Die in yourself. Kalabanin mo yung greatest enemy mo. Hindi yung enemy mo, yung asawa mo. No, asawa mo yan. Mahal ka niyan. Inaalagaan ka niyan. Yung asawang lalaki, nagtatrabaho para sa'yo yan. Ang tunay na kalooban niyan, mahal ka niyan. Pero sinibigay ng kaaway na, hindi ka mahal niyan, ganito yan, ganito yan. Yung isip ng isa, masama sa isa. Isip ng isa, ganito rin siya. Anong dulo niyan? Paghiwalayan. Bakit? Dumating ang diablo upang sumira, pumatay at magwasak. Hindi yan dumating para buuhin yung pamilya nyo, bigyan ng pamilya. No. Ang nagbibigay niyan, yung kapahayagan ng salita ng Panginoon. Hindi ko alam kung tatapusin na natin mga kapatid. Tapos na sana to eh. If they get a true revelation of the two Spirit within the framework of the Christian church and by God's Spirit discern, magkakaroon ka ng discernment. Praise the Lord. And withstand the Antichrist spirit, Satan will be powerless before her. Sakit, karamdaman, sakit ng ngipin, sakit bukol, mga sakit sa kidney, bato, lahat ng mga bagay na yan. Bakit? Pag napagkilala mo kung sino ka, walang kapangyarihan sa sayo. Hindi tayo tatagal dyan, mga kapatid. Yes, Satan hates revelation. See? Nakita niyo kahalaga ng revelation? Pag hindi yan naka-apekto sa buhay mo, hindi yan revelation, information. Pero pag umepekto yan sa buhay mo, it's God. It's the Word of God. It's revealed to you. It's your life. Praise the Lord. Yes, Satan hates revelation, but we love it. With true revelation in our lives, the gates of the gates of the hell cannot prevail against us, but we will prevail over them. Hallelujah. Let's bow our heads. Lord Jesus, maraming salamat po sa munti mong mga salita. Hallelujah, hallelujah. Thank you for making your word real to us, Lord. May you bless ang aking mga kapatid, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Ikaw ang tunay nagpapahayag, hindi ang tao. Ang iyong salita ang tunay nagpapalaya. Ang iyong salita nagpapakilala kung sino kami.
ang salita ang nagbibigay ng kapangyarihan sa amin. Ang iyong salita ang nagbibigay ng kapangyarihan upang mamuhay kami na may kabanalan, magsalita na may kabanalan, mag-isip na may kabanalan, mamuhay na may kabanalan, manambahan sa iyo, alay sa iyo ang aming mga buhay, bigyan ng aming mga kapatid, ibigay namin kung anong nararapat at kailangan, Lord, kung anong kalooban mo sa aming buhay, ay maganap, hindi ang aming kalooban, Lord. Make us worthy, bless mo po yung mga anak, hanggang sa pagpapatuloy ng aming gawain. In Jesus Christ's name, everybody says, Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. God bless you. God bless you. Hallelujah.